Lagaw ta guys sa Barrio 4 guys. Malagaw ko kay Insan guys. Tanong ko lang guys kung tagpilang presyo ng materials guys. Terus Sinsan jo tau? Sinsan jo ano tau? Jo. Lagaw gitu. Lagaw na tao. Kahit si Sat ng karungulo. Lagaw ng karungulo. Sabi ko. Oh, ah. Oh. Ito guys, panakon guys, maraming panakon dito guys na makapok lang, lalaki ka naman.
Ha? Huwag ko kakawon kinagtilapia. Yara ko to? Ha? Oo. Dugay na. Wala naman negosyo mo ako. Pagpulot to. Kataling tanjo may hilig tilapia ta. Masugdan lang ang pusa. Hindi siya nagpapigil kila na. Pumasok siya sa malawak ng taniman ng tubo at sinundan ito sa loob. Reverse. Reverse tayo. Nakita mo na. Reverse. Ito, lumabas ka na dyan. Tibo ka, makakuha mo na ulan. Dami tayo to. Parehas man lang yapon. Parehas man lang yapon. 190 pa ito. Nagwila, ba't ka ang kwartak? Shelly! Mahal! Nasaan ka na? Luto ko mali. Ano pala yun? Nung unay narinig pa daw niya si tatay na Para kinakain mabawas-bawasan man. hanggang sa unti-unting tumahimik. Ngayon ko rin ito, tinilokano. Ha? Kuriko. Ang kano mo? Pre, sumsuma yan na ground. Dala, pre. Oo. Okay. Malimang minute pa rin ang masako. Sabi niya na, ayun sa mahigit at 10 minuto na ang lumipas. Doon na siya nakaramdam ng mas matinding pag-aalala. Tawag na tawag si nanay kay tatay pero walang sumasagot. Dahil doon ay tuluyan na siyang naiyak sa takot. Nasisipon sa naganoon si nanay at tumawag ako sa kanya. Eliseo! Eli! Mahal! Huwag mo naman ako biruin ng ganyan, no? Nasaan ka na? Lumabas ka na dyan! Eli! Hello, Nay? Nasaan na po kayo? Ang sabi niya kanina malapit na kayo. Ang tatay mo! Pumasok din sa taniman ng tubo. Hanggang ngayon hindi pa lumalabas. Baka naligaw na yun at kung saan napunta. Napakalawak pa naman nito. Pumunta kayo dito. Sabi niyo tulungan mo po ako. Si Eliseo nawawala na yata siya. Pumasok siya sa tubuhan dahil tumakbo po sa na-rescue namin. Kanina pa siya sa loob pero hindi pa rin nakalakad. Lumipas ang ilang oras. Udlis, Tanong, si Diego, maging mga trabahante namin sa bukid ay nagtulong-tulong sa pagsuyod sa malawak na taniman ng tubo. Ngunit kahit ang aninong tatay, hindi namin natagpuan. Ilang sandali na lang napuputok na ang liwanag. Habang tumatagal ay mas matinding takot at pag-aalala ang nararamdaman namin. Lumabas sa tubuhan si Diego at lumapit sa amin. Kuya, ano Diego? Pasensya na Jose. Pero wala pa rin ako nakita kahit bakas ng ECU. O kahit anong palakandaan, wala. Ano na tayo nangyari kay Eli? Hindi man po sana. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako hihinto. Hanggat hindi ko nakikita si Ma'am Ellie. Manalig po tayo sa Panginoon. At patuloy na mag-isa. Gawin mong lahat, Diego. Nandito sa bubong. Malungkot siyang ngumiti sa akin at hinawakan ako sa pisngi. Pagkatapos ay pinalasan niya ang mga daliri ang luha ko sa kamara na tumango. Sa maikling panahon, alam ko na naging malapit si Diego kay tatay.
Naging kanang kami siya nito pagdating sa pagpapalakad sa farm. Ilang sandali ba, napunta ang atensyon namin kay Miguel. Matalino at turuan ang puso ng ito ni Diego. Kahit walang tali ay nakasalpanak ito sa balikat niya at hindi basta-bastang tumatalon o tumatakbo ng walang utos niya. Napatingin kami sa kanya nang bigla itong umamin na parang galit na galit at may nakikita habang nakatingin sa loob ng tubuhan. Doon siya biglang tumalon pababa mula sa balikat ni Diego kahit wala siyang utos. Biglang umamin si Daniel at galit na galit na tumaas sa mga balahibo sa likod nito. David! Bumalik ka dito! Tumutulo ang langis. Aswang sa tuloy dito sa akin. Hawakan mo si David. Huwag ka magkalala. Hindi yan basta tatakbo. Lagay mo si Dave. Huwag ka nga alis dito. Lumapit sa tubuhan si Diego at nilabas niya ang tutustagi at ang kanyang bolo. Matapos yun ay tumayo siya kung saan pumunta si Daniel kanina. Nakita ko kung paano nagsalubong ang mga kilay niya at may dinuro ng bolo. Ang kwento niya sa akin, naroon at nakatago sa ilalim ng mga tubo ang aswang habang nakatingin sa amin. Nang makita daw siya nito ay mabilis itong umalipas ng takbo sa takot. Nagtampo tsaka mukhang lamuka! Nasaan si Marieli? Bumalik ka dito! Kapag nauli kita, titirisin kitang kutong lupa ka! Mabilis na tumakbo ang aswang. Maliksik, mabilis. Sa isang iglap ay biglang nawala ito sa pangin ni Diego. Di kayo ay nakikita niya ang mga liwanag na nagmumula sa flashlight. Narinig din niya ang mga boses na sinisigaw ang pangalan ni tatay. Kampante si Diego na hindi makapahamak ang mga ito dahil bago sila sumuha sa paghahanap doon sa tubuhan ay pinabaliktad na niya ang mga damit nila. Dahil ang tubuhan na yun ay ginagawang playground ng aswang magandang. Ang balita ni Kapitan sa amin, habang naghihintay kami nila nanay, ilan na ang natatagpuan na bakal doon sa tubuhan. Lahat ay iisa ang sinasabi ng mga nakakasaksi sa huling nakakita sa mga biktima. Wala sila sa sarili ng palatang ng tubo. Marami na rin ang napapalitang nawawala na pumasok doon, pero hindi niya nakita pa. Tapi nagpukanak ti kana, nagpukanak ti madri kakawan ti di na banon niya. Wala nang mabalin pa adi palatan. Inanay mo. Lumabas ka dyan! Hindi ako lalaban. Babalik ako. Suwar na. Huwag mong pinipilog ang ulo ko! Sagutin mo ang tanong ko! Nasaan si Mang Eliseo? Alam ko na kung nasaan siya. Sama ka! Sama ka dito, bilis! Sumama ka para ikaw ang isusunod ko! Bigla daw sinugod ng aswang si Diego. Mabilis itong tumakbo at tinalinan siya. Pero agad siyang nakatungo at nakatakbo pa atras. Nang lumingon sa kanya ang aswang, ay matalim siyang tinignan nito sa amo rin sumugod. Mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang ganitan. Pero bago pa ito makalapit, ay mabilis niyang sinalubog ito ng saksak. Mabilis na kaiwas ang aswang, pero nahagip ito ng talim ng kanyang bolo at nahiwa ito sa braso ng malaki. Sumigaw ng matinis ang aswang na galit na galit. Hoy, Bonjing! Ang tanong ko ang sagutin mo! Nasaan si Mang Eliseo? Tataka di init. Agi masisirap ko na. Hindi ko na ngam. Wala na hindi ko niya. Kat mo na nga nga. Wala. Trap ito. Wala na man Ikaw ang pumapatay sa mga tao rito! Wala kang ebidensya! Di ba may kasabihan kayong mga tao? Namasan!
Muling tumakbo ang ganidan kalagit kay Diego. Mabilis itong gumapang paakyat sa puno na naroon sa gitna ng bukid. Saka lumundag sa mga malalaking tubo at tumalon papunta sa kanila. Sinalubong ito ni Diego ng hagupit ng buntong pagi ng dalawang magkakasunod. Biglang umatras ang aswang at galit na umangin. Pagkatapos ay muling nagtangkang sumugod. Hinayaan ni Diego na makalapit ito at nang tangka siyang kakagatin, ay nilabas niya ang maliit na patalim at sinaksak ito sa leeg. Sinabi ko na sa'yo, nagpapatayin kita, di ba? Hoy! Bumalik ka dito! Mabilis na nakatakbo ang aswang. Sinubukan ni Diego na habulin ito pero mabilis na nawala. Nang hindi na niya makita ay agad siyang bumalik. Hanggang sa napansin niya na nakailang ikot na siya sa taniman ng tubo pero palagi siyang lumalabas malapit sa puno kung saan sila naglaban ng aswang. Nang mahalata na pinaglalaroan na siya ng ganidan, ilubag niya ang kamiseta at binaliktad yun. Saka sinutulit at pinagpatuloy ang paglalakad. Abang naglalakad daw ay sinasabuyan niya ng asin ng kanyang dinadaanan hanggang sa tuluyan siyang makalabas ng kaniman. Ang sabi ni Rosel ay hinabol mo daw ang aswang. Napatay mo ba? Maliksi siya at sa kapitan. Mahirap pulihin. Pero nasaksak ko siya sa leeg ng 2 beses. Pasensya na po ako ng Benny. Pero wala po dun sa mga Eliseo. Sinubukan kong paaminin yung aswang. Pero nililito niya ako sa mga sagot niya. Ano sa palagay mo? Huwag ka sana magagalit, ha, Mare? Hindi pa kaya si Eliseo? Sigurado po ako. Rosel, gaano ako katagal na wala? Maybe 5 minutes din. Ang tagal pala. Pero habang nasa loob ako, parang wala pang 10 minuto. Totoo ba? Sinabi mo? Tingnan mo ang relo ko. Huminto sa pagtakbong oras na pumasok ako sa loob. Pero kung pagbabasihan ko ang sinabi ng ganidan kanina, nasa loob lang si Mang Eliseo. At pinaglalaroan siya nito. Lakad ng lakad at tinahanap ang daan palabas. Pero paikot-ikot lang siya. Kanina, kahit saan ako lumusot, ay bumabalik pa rin ako doon sa puno sa gitna. Binaligtad ko lang yung damit ko at nagsabi ako ng asin sa dinadaanan ko. Kaya ako nakabalik dito. Ngayon, sigurado na ako. Nariyan lang si Mang Eliseo. Nasa iisang lugar lang tayo, pero magkaibang mundo. Nakulong siya sa oras at araw na pumasok siya dyan. Pahala, di ba kita? Ako ba, di ba? Isang mapa mo? Ganyan. Bakit kayo niligaw lang na engkanto na yun? Hindi natin alam kasi. Maaaring may iba siyang pakay kay Mang Eliseo. Sana walang mas mangyayari kay tatay. Kung hindi ko siya binigyan ng kwintas sa ambulante, tiyak na may masang nangyari na sa kanya. At baka kinain siya ng ganda. Pero dahil doon, Hoy, Jo! ay umasa tayo na buhay pa siya. Papa, ano? At pagtanging hintayin na lang natin, ang makalabas siya. Papa, please, no? Please na, please. Sana makabalik si Elis na yun ang Hoy! ligtas. Dapat ka, ha? Lumimpas ang mga oras. Sa pagputok ng liwanag ay mas pinalitin pa ng mga pulis at mga volunteer ang paghahanap ni tatay. Hanggang sa muling kumagat ang dilim. Walang tulong si nanay sa paghihimbay. Kahit anong kumbin si nanay, ayaw niya magpahinga. Dahil gusto daw niya na kapag umuwi si tatay, siya agad ang sasalubong sa kanya. Kapag nakakatulog sa sofa, ay biglang babalikos ng bango at nag-aabang na naman. Hindi siya halos nakakain dahil sa sobrang pag-iisip. 24 oras na nakalilipas mula nang mawala si tatay. Pansamantala muna hinihito ang pagharap para makapagpahinga rin ng mga tao. Pasado alas 9, nang nataranta kami ni Kuya. Nang lumabas ng kwarto si nanay na nakabihis. Nagmamadali at ayaw magpapigil. Nay, saan kayo pupunta? Kahalapin kong tatay ko. Ano na? Baka mapahama kayo. Kung nagtatago ang aswang, Wala akong pakialam. Hindi ako natatakot. Yan. Kapag kumasi ang iba sa kanina, baka kasi kung hindi na makabalik. Paano kasi ano na mawala para sa kanina?
Pinagpig kami ng Luzon. Gusto na namin sa makauwi pero sagutin na natin ang kanain niyo sa mga tao. Mas niya alam. Ayaw ni Kwento at kataan. Kailangan mo sa magpahina at kumaan ng maaari. Nagkakalaman yung kita ko tayo. Ay, ako ka. Ay, na-i-print pa kay Jaime dito, Sasamahan ma'am. ko po kayo. Di, still mating way. Pupunta tayo sa tanim ng tubo. I-frame Jay. I-frame mo. Alam nga, tangan-tingan still mating mo jalan. Ako na nga kayo sa akin. Ani, Ay, talaga ng jato. Jaso ba? Kulang ka nga, dinigjalaan nga ta. Habang kami nito, Bilang Gilbar nga, 1 by 1. hindi hihinto sa paghahanap kay Mang Eliseo. May isa, bawat may isa adi nga, kung adi may isa. Kami. May sanga. Ang pagaling mo, G, rebaw lang ang kantala nga lang. Awan si Babanan. Hindi mo kayo liba sa akin. Di ba, the frame na, still mating, tapos mag-isip ka din. Uti nga ito lang tingadit ka. Kasama niyo naman si Diego. Huwag di ba ba, tatapin mo lang Mas yung delikado kung kantala ikaw ko, ang bayuhin. kantala ng Barnan. Baka matsyempuan ka lang. Basahan ko lang sa balong yun, Jai. Ang Gilbar lang yan ha. 1 by 1. 1, Tinupad ni 5 Diego Jai. ang pangako ko na 5 Jai. kasama ako ay nagpunta kami sa tanim ng tubo. Doon sa eksaktong lugar kung saan sila huminto kagabi. Alam ko at dala ang sandatang pagkakat ng pagpagi. Ang may nakasabit na cruise body bag sa katawan niya. Bumaba kami ng overtime music at sinamahan si nanay na tumayo sa harap ng tahanan. Puno ng nagkahalang takot at pag-aalala. Muli siyang naiyak, kaya hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Kung takot at nag-aalala si nanay, ganun din ako. Bilang anak, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin sakaling may hindi magandang mangyari kay tatay. Cut ko rin. Patrokan lang. Eliseo! Mahal! Huwag ka na pag-inusa! Kasi